Okay na? Okay po. Ayan, sa ating pong message na, no? Itong message natin ay na-message ko na ito noong April 13. Ayan. Constraints by Love. Sunday to Sunday. Pero hindi nga natin to natapos kasi pumasok naman tayo doon sa Semana Santa. Okay. So itutuloy lang natin, no? Yung una natin dito ay to remain in the body, stay alive. Yan. Si Pablo ay sabi niya, siya ay isalitang constrained. Ang ibig sabihin dito ay to hold together. Yan. Kick in. Sabihin, iniingatan ni Pablo ang buhay niya na manatili sa kanyang lupang katawan. Kahit na lang gusto niyang pumunta na sa langit. Okay, basahin natin, no? Sabi nga dito sa verse 11 to 13, okay? Sabi rito ng 1 Corinthians o 2 Corinthians 5:11 to 13, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your consciences. For we commend not ourselves again unto you, but give you occasion to glory on our behalf, that ye may have somewhat to answer them which glory in appearance and not in heart. For whether we be beside ourselves, it is God, or whether we be sober, it is for your cause. Okay? Sabi nga, to give glory from the heart and not just in appearance. No? Maganda naman po yung appearance natin ay maganda. Okay? Pero tingnan natin mag-pray muna tayo. Panginoon Diyos, salamat po sa biyaya niyo po sa amin. Kami po'y samahan ninyo sa amin pong pag-aaral ng iba na salita sa gabing ito. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus, amen. Okay, sa mga nanonood po natin sa ating pong live, salamat po sa inyong panonood at medyo yung ating internet ay wala muna tayong internet niya, pero at least meron tayong data, no? Okay, talagang kumisan nangyayari po yan, pero at least yung mga dapat nating unahing bayaran, inuuna natin, no? Kasi mahalaga yun, no? Ngayon yung internet, medyo nagano lang tayo. Pero iaayos na po natin yan. Pero at least, yung live po natin, tuloy-tuloy naman. So, okay, kayo po mga nandiyan sa lahat, no? Pati nandito, ay yung ating pong yung ating camp ay malapit na, no? May 15, 16, 17. So, sumama kayo. Kung talagang hindi maiwasan, hindi kayo makasama, pwede naman yung pasamahin ng inyong bayan. Mag-sponsor na lang kayo. Loved ones ninyo, yung mga believers yung loved ones, sponsoran ninyo, makakasama natin sa camp. Baka sakali, doon sila usapin ng Panginoon, doon sila maligtas. Wow, salamat May gabi pa ako Okay. Yung atin naman pong anniversary, September yan, pero pagkat malakihang gastusin to, kaya ina-announce na natin, no? Sikapin natin makapagbigay ng giveaway sa ating mga pastors and family. Kaya ngayon pa lang, gawa na kayo ng alkansya nyo, alkansya para sa anniversary. And then, yung pagkain natin ay bigyan natin ng magandang atensyon din ng ating pagkain, no? At marami tayong iimbitahan mga pastor, di katulad last year, no? Kinontrol muna natin ang invitation, kaya hindi tayo madami. Kasi nga, maliit itong lugar natin. Pero naghahanap tayo ngayon ng
isang pagdadausan na malaki, covered court, maganda, no? Okay po, so yan ang ating mga announcement, kaya kayo po ay inaasahan ng bawat mananampalataya dito po sa ating church na makikiisa sa ating pong mga ang tawag doon, goal sa ating pong iglesia, no? At least ngayon, medyo bakasyon kasi ngayon, kaya yung mga bata natin, wala kayong food allowance weekly. Bakit? Wala namang pasok eh. Na? Kaya wala ka sa... Kailan uli mag-umpisa yung food allowance nyo? Next school year. Pero yung inyong monthly savings, tuloy yun. Ha? Tuloy yun. Yung monthly savings nyo, tuloy. Hindi lang, yun lang food allowance, medyo wala muna kayo dahil wala pa tayong bakasyon, no? Okay, magkakaroon tayo ng visitation program, soul winning program para matrain namin kayo. Okay po? So, yan muna ang ating ilang announcement at paghandaan po natin yan. At itong mga bata natin, pwede po kayo mag-sponsor, ano? Para sa mga bata natin kasi ginagayak natin ang kanilang college life, college future, para pagdating po nila ng college hindi man sila mapag-aral ng magulang nila ng full pledge, meron tayong tulong, no? Kaya yung savings nila para doon yan sa kanilang college, sa pag-aaral nila sa college. Okay po, so punta na po tayo sa mensahe. Yan. So ito si Pablo ay sabi ng Bible the love of God constrained him to remain in his body, although si Pablo Paul wants to be with the Lord. Bakit? Kasi nga siya yung taong matanda na, may edad na siya, nasa edad 80 na siya. At meron siyang karamdaman na ang sabi po ng Bible, ito ay galing kay Satanas. Ibinigay ni Satanas sa kanya. Tawag niya na thorn in the flesh. Meron siyang thorn in the flesh. At pinag-pray niya sa Panginoon at pinag-fasting niya, pero sabi lang ng Diyos sa kanya, Pablo, yun ang magbiyaya ko sa iyo ay sapat eh. Di ba? Kung tayo may mga pinagdadaanan, even sa ating health, na hindi naman natin gawa. Ang masama kasi, gawa natin yung sakit eh. Paano gawa natin? Wala kang sakit. Kumain ka ng mga, alam mo namang hindi nutritious food. Mataas ang cholesterol, mataas ang acidity, yung uric acid, yung cholesterol na LDL, yun yung bad. Pero yung HDL, yun yung good. Yun yung good. Ngayon, ang iyong cholesterol ay yung LDL. Delikado yan, nakakamatay yan. Tapos, mataas ang yung uric acid. Bakit? Baka mahilig ka sa mga pagkain na nagpapataas ng acidity. No? Sabi nila, munggo raw. Hindi po totoo yun. Ang daming doktor nagsasabi na ang munggo ay hindi po hazard sa ating health. Ako po, matakaw ako sa munggo. Gusto ko lagi ako may munggo. Halos once a week dapat meron. Bakit? Kasi yung kasing protina ng munggo mataas. Pero may pag-aaral na ang mga pagkain mga nuts ay hindi dapat kinakain sa gabi. Okay, bakit daw? Kasi yung protein na makukuha mo sa mga nuts ay nagiging uric kasi hindi na ipaprocess ng katawan mo ng iyong atay kasi tulog ka. Kaya kailangan daw yung mga nuts kinakain niya before 3 o'clock p.m. paatras, di ba? Mula umaga, pagkagising mo, kumain ka na ng nuts, pwede yan. Pero pagdating ng alas 3, huwag ka nang kakain ng mga nuts. Yung munggo, kasama ba sa nuts yung munggo? Kasama?
Katulad ng mani. Diba? Nuts yun eh. Beans po yung... Kasama sa beans yung munggo. Kung ganon, tingnan mo. Huwag kang kumain ng munggo sa gabi. Kumain ka sa umaga hanggang tanghalian. Pero pagdating na ng alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, huwag ka na kumain. Pero ako naman, sa biyaya ng Panginoon, kahit anong oras ko kainin ng munggo, wala namang problema sa akin. Siguro nga, ilagay natin na yung munggo ay isama na natin sa mga nuts. Ang process, sabi ng mga doktor, huwag kang kakain yan sa gabi or alas 3 paggabi kasi nagtuturn siya sa uric acid. So, imbis na makatulong dahil kailangan mo ng protein, naging acid kasi kinain mo sa maling oras. So, yung saging daw, yung saging saka yung kay isang doktor natin, o Dok Atoy, dapat daw kinakain yan mula alas 8 ng umaga pataas, onward. Okay? Bakit? Kasi para yun yung tamang oras ng kakainin mo yung saging. Huwag sa umagang-umaga. Kailangan mga 8 o'clock in the morning. So may mga oras-oras din pala, no? Kasi sabihin, kung pag-aaralan natin, kung yan ang mga pag-aaral ng mga doktor, masama bang sundin mo yung oras na alas 8 ka kakain ng saging, pataas, tapos yun namang nuts, pagdating ng alas 3 ng hapon, hindi mo nakakainin. Para hindi ka magkaroon ng maraming karamdaman. Si Pablo, sabi niya yung Bible, as touching the law, blameless. Wala siyang nilabag sa mga batas ni Moses. Lahat ng batas na panghudyo, ginanap ni Pablo. Kaya sabi ni Pablo, to remain in my body is the fruit of my labor. So, ibig sabihin, kung tutusin, si Pablo talaga, health conscious yan. Napaka-health conscious niya. Kaya yung manatili siya sa kanyang body ay isang, sabihin, yan ay regalo ng Diyos sa kanya. Ngayon, yung sakit niya, hindi po siya may gawa. Yun na inilagay ng diablo sa kanya. Pero sabi naman ng Diyos sa kanya, Pablo, huwag mo na iniintindi yung sakit mo. O may mga sakit tayo. Alam nyo, ayon sa mga doktor, kaya daw ang tao lalong lumalala, problema sa kanyang sakit. At karamihan ng namamatay, yung sakit na kanyang pinoproblema, hindi iyon ang kanya ikinamatay. Iba. Namatay siya sa ibang kamatayan, hindi dulot ng kanyang sakit na lagi niyang pinoproblema. Bakit tayo mamumroblema sa isang sakit na hindi naman pala yun ay ikamamatay natin? Kaya madalas, kaintindi natin sa sakit natin ng anak ng ibang mga sakit, ayun, yung naging anak ng sakit na yun yung kinamatay mo siguro. Ikamamatay mo. Pero hindi yung sakit mo na pinoproblema mo. Kasi pagka pinoproblema mo yung sakit mo, maliban na ito ay gawa mo. Isabihin na gawa mo, alam mong ayaw ng Diyos yan, pero wala kang ginawa kundi yun ang ginagawa mo. Nilalagay mo sa katawan mo. Sabi po ng mga expert doctor, ang kamatayan ay nagsisimula sa ating stomach, sa ating bituka. Bakit? Siyempre, lahat ng nilalagay mo sa iyong bituka, ina-absorb ng iyong buong katawan. Kaya kung maglalagay ka ng lason, absorb ng katawan mo yan. So, malalasong ka. Pero kung maglalagay ka ng nutrisyon, i-absorb yan ng iyong katawan. Magiging healthy ka. Hindi tayo sa, yung maarte. Nagiging biblical lang tayo at practical lang tayo. Bakit? Kasi kung minsan yung mga nutritious food nasa paligid mo lang, nakatanim lang dyan sa mga gilid-gilid. Katulad ng, may pag-aaral ayon sa pag-aaral, ang kangkong ay isa sa mga superfood. Both man and animals. Superfood.
Ako madalas kong kinakain yung kangkong. At yung aking mga alaga, araw-araw yan, walang puknat yan, every day. Once a day, hanggang 2 times a day, kumakain yan ng kangkong. Mga healthy lahat. Mga healthy. Minsan wala silang ibang pagkain, puro kangkong lang at saka yung ibang mga dahon-dahon doon sa paligid. Wala akong ibang binibigyan na pagkain. Bakit? Walang pambili. Pero hindi sila nagkakasakit. Hindi sila nangihina. At yung timbang nila, maintain. Dahil minimaintain ko lalo yung mga lalaki, minimaintain ko yung timbang yan. Hindi pwedeng sumubrang bigat yan, kawawa yung mga babae. Malalaki kasi mga lalaki. So, ibig sabihin mga kapatid, si Pablo, bagaman, gusto niya nang magpahinga, to rest, no? Pero sabi ni Pablo, dahil sa inyo, hindi pa tuloy ako makapagpahinga. Kasi dapat kayo ay mga tagapagturo na, pero hanggang ngayon tinuturuan pa rin kayo. Sabi nga mahiya naman kayo sa pastor nyo, matanda na. Ayaw nyo pang magturo. Pastor, ako na po magtuturo dyan. Di ba? Pastor, mag-aral ka na lang, kami na po mag-visitation. Preaching ka na lang. Di ba? Dapat ang pastor, ang tinuturuan na lang, yung mga leaders. At yung mga leaders, sila yung magtuturo sa mga Sunday school. Nagyan, di ba? Sila yung magba-Bible study. Sila yung mag-visitation. Maaari kasama ang pastor, pero ang pastor, parang ano na lang siya, supervisor na lang. Sinusupervise na lang kayo. Para nakikita niya kung ano yung mga pagkukulang, ano yung pagkakamali, na i-correct niya. Kaya hindi. Senior citizen na yung pastor. Pastor pa yung nag-visitation, nag-Bible study, pastor pa yung naglilinis ng church, nag-aayos ng upuan, pastor pa rin yung nagpapaawit. Ang bihira naman. Sabi ni Pablo, dapat mga guru na kayo eh. Pero hanggang ngayon, tinuturoan pa rin kayo ng mga pangunahing turo. Basic doctrine. Diba? Doctrine of salvation, doctrine of baptism. Ang bihira naman. Dapat hindi na tinuturo sa inyo yan eh. Alam nyo na dapat yan eh. Pero sabi ni Pablo, hindi ako makaalis sa katawan na to. Na gusto ko nang iwanan. Yun na lang, pag-ibig ni Kristo na lang ang bakit ako nananatili sa aking katawan? Dahil mahal kayo ng Diyos. At yung pagmamahal na yan, nasa aking puso. Kaya gusto ko magpahinga. Hindi pwede. Kaya kung bisa ng mga pastor natin, burn out. Gusto magpahinga, di makapagpahinga. Kasi walang tumutulong. Walang nagmamalasakit. Di ba? Para bagang obligasyon ng pastor forever na kayo ay kargahin kahit na kayo ay damulag na. Diba? Alam niyo damulag? Sa Kapampangan, kalabaw. Diba? Ang lalaki nyo na. Matanda na kayo sa pag-Krisyanismo. Taon na kayo sa pananampalataya. Pero ang tanong, yung bang pastor nyo, pinagpapahinga niya naman, pastor, kami na muna dyan ha. Mag-relax muna kayo. Mamasyal-masyal muna kayo ni misis. Kaya mga pastor, hindi makapamasyal. Bakit? Una, wala namang perang gagastusin para mamasyal. Di ba? Deficit lagi ang church eh. Pangalawa, walang maasahang member. Di na baga sobrang halaga ng kanyang ginagawa at wala nang halaga ang gawain ng Panginoon kasi mahalaga lang yung kanyang negosyo, yung kanyang trabaho, yung kanyang project. Di ba? Pero yung gawain ng Panginoon parang gawain lang naman ng Panginoon yan eh. Pero alam niyo mga kapatid, hindi kayo bibigyan ng reward ng Panginoon sang-ayon sa ginawa niyo, sang-ayon sa inyong mga project, pangarap. Walang reward yan. Ang binibigyan ng Panginoon ng reward, yung ginawa niyo sa Kanya. Sa pangalan niya, sa gawain niya, sa ministry niya, sa mission niya.
sa program niya. Pero yung program ninyo sa sarili nyo, walang reward sa Panginoon yan. Zero yan. Bokya. Kaya maraming Kristiyano sa langit, iiyak. Panginoon, ba't wala akong reward? Ano ba ginawa mo? Panginoon, siyempre po, nagpayaman ako, nagtrabaho ako, hindi yan ang aking inaasahan sa iyo, na. Ang inaasahan ko, yung church, yung gawain ko, yung misyon, yung ministry. Diba? Yan ang dapat inasikaso mo. Pero lahat, puro pabor lang sa iyo eh. Puro pabor sa iyo. Pag hindi pabor sa iyo, rejected mo. Kaya maraming Kristiyano, malulugi pagdating sa langit, sabi po ng 1 Corinthians chapter 3. Oo, ligtas ka. Oo, Kristiyano ka. Pero wala kang crown. Wala kang reward. Bakit? Kasi hindi ka naman gumawa para sa Panginoon eh. Ikaw ay gumawa para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa pangarap mo. Pero sa pangarap ng Panginoon, sa gusto ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon, wala ka, zero ka. Pero sabi ni Pablo, gusto ko na magpahinga, pero hindi ko magawa. Di ba? May kanta gano'n, di ba? Gusto kong ganito, ngunit hindi ko magawa. Anong kanta yun? Parang narinig ko lang ganong kanta, no? Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Ayan, mga ganong kanta. Pero rin, ang mga pastor natin, katulad ni Pablo, tao rin yan. Naghahanap din yan ng kapahingahan. Pero sabi ni Pablo, araw at gabi, wala akong ginawa kundi magtrabaho para sa inyong kapakanan. Pwede ba magtrabaho naman kayo para sa kapakanan ng mga lingkod ng Diyos? Amen? Ito! Gagawin ko to para sa pastor ko. Yan, mga ganon. Di ba? Hindi yung gagawin ko to para sa akin lang. Bali wala iba. Pagka ginagawa nyo isang bagay para sa pastor ninyo, para yung pastor ninyo ay matulungan, makapag-relax kahit konti, si Kristo man sabi ni Kristo sa kanyang mga disciples, hali kayo, pumunta tayo sa isang tahimik na lugar na walang istorbo sa atin, magpapahinga tayo doon. Pero ang pastor, walang ganoon eh. Walang rest day. Full day. Full day, 24/7. Kaya nga mayroong balita, araw-araw may pastor na nagre-resign. Araw-araw doon yan, ayon doon sa balita na narinig ko sa mga kapastoran din. Every day, may mga pastor na nagre-resign. Sana huwag yung pastor ninyo. Kasi kawawa kayo pag wala kayong pastor dito. Walang tagapagpakain sa inyo. Walang magluluto ng kakainin ninyo. Para kayong mga tupang walang pastol, nakikikain kung saan-saan at hindi nyo alam, baka basura ng pinapakain sa inyo. Di ba? Baka junk food na pala yun. Instead na kayo ay lumago, lumakas, tumibay, maging productive, maging bansot kayo. Ha? Naging punggok kayo. Kasi ang pastor ninyo, wala nga. Nag-resign. Namatay. Kasamahan ng loob. Di ba? Kaya ako sumasamahan loob sa member eh. Bakit? Baka mamatay ako samahan loob sa member eh. Pag ayaw na sa akin ng member, sige na. At least, pagdating sa langit, magkikita pa rin naman tayo doon. Forever and ever pa. Oh. Di ba? Kaya, isa rin ang babagsakan natin, heaven din. At mag-i-enjoy pa tayo dito na 1,000 taon sa earth. Kaya yung ayaw niyo makita yung pastor nyo, ngayon lang yan. Pero pagdating sa heaven, hindi, makakabig sa inyo, araw-araw bibisita ako sa mansion mo, ha? Di ba? Ako din si Pablo, hindi, ayaw niya nang mag-stay sa kanyang body. Gusto niya na magpahinga. Pero dahil kailangan pa siya,
hindi siya makaalis-alis. Hindi dahil sa siya ay may sakit, dahil sa kanyang kagagawan. Ayaw niya nga kumain ng mga pinagbabawal sa isang Israelita. Kaya napaka-health conscious ni Pablo. Pero yung pag-ibig ng Diyos, na nasa puso niya, sabi ng pag-ibig ng Diyos, Pablo, huwag ka munang aalis sa lupa. Ingatan mo pa yung katawan mo kasi marami ka pang gagawin para sa akin. Sabi naman ni Pablo, ganun po ba? Okay, pagod na eh. Baka pwede naman po, iba naman. Pablo, wala ibang gagawa eh, ikaw lang eh. Wala pa nagsusurrender ng buhay eh. Puro sila lang ang kanilang iniintindi, yung sarili lang nila. At least ikaw, Pablo, hindi mo inaalala ang sarili mo. Sabi nga ni Pablo lahat ng pakinabang sa akin ay inari kong kalugihan. Lahat ng pakinabang sa akin ay inari kong dumi. Ano yung dumi? Dung. Yun yung dinalagay natin, dinideposito natin araw-araw sa CR. Lahat ng pakinabang para kay Pablo alang-alang kay Kristo, inari niyang kalugihan, inari niyang kawalan, inari niyang basura at dumi. Pero tayo, di baling mapabayaan ang gawain, basta yung gusto ko mangyari para sa akin. Kapatid, you are very selfish Christian. Ang pastor, nagpupuyat, napapagod, lahat na, pero kayo, paisi-isi, pakuya-kuya ko. Hindi ako si pastor. Trabaho naman ni pastor yan eh. Kapatid, hindi po trabaho ni pastor yan. Trabaho ng lahat yan. Amen? Sa pamilya, hindi lang trabaho ng nanay ang magluto at maglaba. Trabaho rin ng anak yan. Trabaho rin yan ng mister. Alam, siyempre pagka si mister nasa trabaho sa labas, sino gagawa? Di si misis. Paano kung may sakit? Ang nanay, nasa trabaho yung tatay, ano gagawin ng anak? Tetenga? Kasi ayaw maabala yung kanyang pagsiselfone. Kaya wala kayong damit. Kaya wala kayong masuot. Kaya mabantot kayo. Bakit? Paulit-ulit Paulit-ulit hindi nilalabhan kasi tamad ka nga. Wala kang ginagawa. Inaasa mo lahat sa magulang mo. Ganon din sa church. Inaasa nyo lahat sa pastor nyo. Kaya ang pastor nyo, bata pa, mukha ng matanda, hilahod na. Pastor, ba't ba parang lulugo-lugo ka? Lahat pasan niya Pasan niya. Pasan ko ang daigdig. Di ba? Pasan ko ang daigdig. Kapatid, yung ating katawan, bagamat meron tayo tinatawag na natural body, meron din tayong spiritual body. Yung spiritual body, yun yung ibibihis sa atin ng Panginoon after the rapture. Diba? Mahina, pero babangon na mayroong kalakasan. Nabubulok, babangon na walang kabulungan. May kamatayan, babangon na walang kamatayan. Diba? Yan po ang katawan na gustong-gusto ni Pablo mapa sa kanya. Pero para mangyari yan, kailangan muna niyang mamatay. Pero sabi ng Diyos, Pablo, huwag ka munang mangarap mamatay. Wala pang papalit sa'yo. Sabi naman ng mga member, kaya nga pastor, ayaw namin kasi baka mamatay ka na eh. Baka pagka tumulong kami, pastor, mamatay. Pangarapin mo na mga mamatay. At least wala pa nagbo-volunteer. Ikaw lang. Kaya mangyayari, pipilitin mo mabuhay. Okay? May katwiran, no? May katwiran. Pinipilit mo mabuhay, pastor, kasi wala kang papalit sa'yo. Paano, pastor, pag may papalit na sa'yo, mamamatay ka na. Paano naman kami? Baka may katwiran niya naman, ano? Ganun yung mga kapatid. Ang pastor na mayroong pangarap, mas lalo siyang magsisikhay na mabuhay kapag nakikita niya kayo na mga member na sumusunod sa yapak niya at nakatutulong sa kanya. Ba't niya papangaraping mamatay kung
ang dami niyang na-impluwensyahan. Di ba? Mas nanaisin niya mabuhay kasi gusto pa niyang dagdagan ang kanyang na-impluwensyahan. Kaya nga sabi ko, Panginoon, bigyan mo po ako ng mahabang buhay kasi gusto kong maraming ma-save sa aking pangaral, gusto kong maraming ma-train ng mga Kristiyano. Okay. Sapagkat sabi ni Pablo, sow in corruption, raise in incorruption. Sown in dishonor, raise in glory. Sown in weakness, raise in power. Sown in natural body, and raise up a spiritual body. Yun ang gusto ni Pablo kasi pagod na siya. Pero dahil sabi ni Pablo, dahil kailangan niyo pa ako, sabi ni Pablo sa Philippians chapter 4, verse 24 to 27, hindi pa ako makaalis. Nananatili pa rin ako. Pero ito gusto ko makita nyo ngayong gabi. Ang sabi rito, knowing therefore the terror of the Lord. Ano sa nilang terror? Ang Diyos po ay God of love. Pero tandaan natin, God is a God of terror also. Diyos ng katatakutan. Bakit? Sapagkat ang lahat ng tatanggi kay Kristo, ibubulin, itatapon, parurusahan, susulugin, araw at gabi, forever and ever, sa impyerno at dagat-dagat ng apoy. The terror, the wrath of God. Hindi niyo ba naiisip yan? Na yung mga loved ones ninyo, dadanasin nila ang terror of God, the wrath of God, dahil hindi sila nanampalataya. Bakit hindi sila nanampalataya? Kasi wala kang ginawa. You just enjoy your life. Yung mga loved ones mo, hindi ka man lang nagsakripisyo para maakay sila sa church. Di ba? Yung bang lahat, birthday mo, paghahandaan mo yan. In grande. Lahat ng kamag-anak mo, i-invite mo. Hindi sila magbibigay ng regalo, ikaw ang magre-regalo. Hindi sila magdadala ng pagkain, ikaw ang magpapakain. Sasagutin mo yung pamasahin nila back and forth. And then magkakaroon ng preaching ang pastor. Di ba? Isa lang dyan ang masay sa kamag-anak mo. Ang sabi ng Bible, there is rejoicing in the presence of God and angels in heaven. Kaya nga, nangangarap kami mag-asawa, lahat ng kamag-anak namin. Susuportahan namin sa pag-aaral, yung mga talagang, una, yung hirap na hirap. Pangalawa, yung kahit mayaman, gustong masuportahan. Ano kapalit? A-attend ka ng church. Mag-aaral ka ng Bible. Hindi ka naman sinabi magpapastor ka. Mag-aaral ka lang ng Bible. Tuturuan ka ng salita ng Diyos. Pag-aaralin ka namin. Hindi ba ginagawa na natin yan? Pagkamat hindi pa nga lang talaga malaki ang allowance natin. Kamag-anak ba namin kayo? Hindi naman Wala pa akong kamag-anak na tinutulungan. Kung sakasakali, magkakaroon ng isa. This school year. Ba't ginagawa namin yon? Because of the love of Christ constrained us. Amen? Kahit wala na kaming matira sa amin. Sabi nga na isang nag-testimony dun sa San Mateo, bihira. Dito lang ako nakakita ng simbahan sa Bulacan. Pagkatapos ng service, lahat ng offering binibigay sa mga estudyante para makapag-aral. At nagpapaluwal pa yung pastor. Pero doon sa lugar ko, lahat ng offering, kinukuha lahat ng pastor. At walang pinamimigay. Paano pa testimony yun, di ba? Sa pinanggalingan niya. Pero sa pinuntahan niya, dito raw sa Bulacan. Di ba? Na, pagkatapos ng service,
Bibilangin ang offering para lang for record purposes. And after that, tatawagin ng mga estudyante. Hali kayo, ito yung mga allowance nyo. Pag kinulang ang offering, maglalabas ng pera yung pastor. Oh. Diba? Kaya sabi niya, kakaiba ang mga churches sa Bulacan. Oh. Sa ibang church, pag hindi ka nag-offering, hindi ka nag-price, layas ka. Pero sa Bulacan, kahit hindi ka nagtatice, hindi ka nag-offering, manatili ka dyan. Makinig ka ng mensahe. Bulay-bulayin mo ang salita ng Diyos hanggang sa matutunan mong sundin ang salita ng Diyos. Hindi tayo nagpapalayas ng mga hindi nag-offering. Hindi tayo nagpapalayas ng mga hindi nagtatites. Hindi tayo nagpapalayas ng mga hindi nag-first fruits. Diba? Hindi tayo nagpapalayas ng hindi tumutulong. Kaya lang, pagka iba ng pastor dito, hindi ko na alam. Diba? Gusto ko yung magpapastor dito yung galing sa atin. Bakit? Alam niya ang ating puso eh. Oh. Nawarin. Ang sabi ni Pablo, the terror of the Lord. Kaya nga sabi niya, we persuade men. Kaya yung mga tao, pinapersuade namin, pinipilit namin. Parang ganito eh. Binabraso na namin. Tumanggap lang kay Kristo. Manampalataya lang kay Kristo. Bakit? Kasi yung terror of the Lord, haharapin nila yan kapag sila ay hindi sumampalataya, hindi tumanggap, hindi nanampalataya. Pero eto problema natin eh. Tingnan nyo sabi ni Pablo, for we commend not ourselves again unto you, but give you occasion to glory on our behalf, that ye may have somewhat to answer them with glory in appearance and not in heart. Ito po ang problema ni Pablo. Maraming Kristiyano, puro papogi, puro paganda, puro pa-sexy. Ano tawag doon? Puro arte. Ang gaganda ng mukha, ang gaganda ng damit, ang gaganda ng kuko, ang gaganda ng pilik mata. Lahat ang gaganda. Bawal ba yun? Hindi. Hindi bawal yun. Gusto ko lahat kayo, ate ng church, gwapo, maganda, mabango. Ayoko naman na, ang ganda nyo, ang gwapo nyo. Pag ginawa, tulog. Bantot eh. Amoy putok. Bakit? Hindi po masama na magkaroon kayo ng mga palamuti sa katawan. Di ba? Mga, yan, katulad yan. No? Ginto ba yan? Ilang K? No K? Di ba? Di ba? Hindi po masama yan na kayo ay may mga magagandang gadget na para mabilis yung makita, mga dapat basahin. Yung mga buhok ninyo ay talaga namang planchado. Yung damit ninyo, walang lukot. O kung lukot, ang tawag daw sa damit yan, gusot mayaman. Kahit planchahin mo, gusot pa rin. Hindi po tayo against sa inyong pagpapaganda, pagpapapogi, pagpapalakas ng katawan, lahat ng mga bagay na magagawa nyo for the benefits of your body. Sapagkat sabi ng Bible, ano man ang gagawin mo sa katawan mo, verse 10, whether it be good or bad, you will give an account to God. So tama lang na pagandahin niyo yung katawan ninyo. Gawin ninyong healthy. Di ba? Healthy. At ano pa?
shiny. Oh, ano ba? Ganun eh. Flourishing. Sabi nga, matanda na, nagmumurang kamyas pa. Di ba? Masama ba yun? Hindi po. Gusto ko nga lahat kayo, tinga-attend dito ng church eh. Yung beauty ninyo, nagliliwanag ang buong paligid sa beauty ninyo. Pag tinamaan ng ilaw, nagre-reflect. Di ba? Oh. Di ba, Liano? Pero ang problema, sabi ni Pablo, puro pang katawan lang kayo. Wala na kayo sa espiritu. Napakaganda ng inyong katawan, panlabas, napakaganda ng inyong pananamit, pero ang inyong espiritual, bulok, inuuod, inaanay, binubukbuk, kinukulapok. Walang kasigla-sigla ang inyong spiritual life. Aaten kayo ng church, puro pampa-showy lang. Uy, may bago akong necklace. 25 karat gold. Pero ba gano'n? Sumobra na. Ha? Uy, yung relo ko na yan. May diamante yan. Bawal ba yun? Hindi po. Maniwala ka sa akin. Hindi po bawal yan. Wala pong bawal dyan. Pagandahin ninyo, alagaan ninyo ang inyong katawan. Pero wag lang hanggang dyan. Amen? Sabi ng Bible, God looketh not in appearance, in countenance, but in the heart. Ibig sabihin po nun, ang Diyos tumitingin, hindi lang, not just in countenance, but also in the heart. Tumitingin ang Diyos sa puso, mas tumitingin siya sa puso, pero tumitingin din siya sa iyong countenance. Ano yung countenance? Mukha. Eh, iba appearance daw eh. Okay lang din, pero hindi naman yun talaga tinutukoy ng Bible eh. Ang tinutukoy ng Diyos doon, yung mukha mo. Countenance. Ha? Madalas ang Diyos nakatingin sa puso. Pero, hindi naman mahal, hindi naman din sinasabi na hindi tumitingin ng Diyos sa mukha. Isabihin, kung gaano kaganda mukha mo, ganun din, mas maganda ang puso mo. Amen? Kung gaano kalinis ang mukha mo, ganun din kalinis o mas malinis pa sa mukha mo ang puso mo. Ang problema ng mga taong to sa Philippians, sa Corinthians, pagdating sa kanilang body, todo gastos, todo pagpapaayos, pagpapaganda, pero pagdating sa espiritual, hindi man lang. Ibang, alam nyo, may gadget naman kayo. Diba? Merong pong Bible na nagsasalita. Pastor, kasi hindi na ako makapagbasa, mahina na yung mata ko eh. O, meron naman Bible na nagsasalita. Bible na nagsasalita sa gadget nyo. Eh, pakinggan mo. Eh, Pastor, bigi ako eh. Ay, pambira no. Malabo mata, bigi. Ano ka ba, pipi? Baka pipi ka na rin. Eh, sabi mga kapatid, sa panahon ngayon, kung hindi ka na makabasa na maayos, meron namang pakinig. Pastor, mahina rin tinga ko. O, meron namang nabibili, di ba, yung hearing aid? Pati bumili ka ng hearing aid. Bakit? Sapagkat ang Diyos hindi lamang nakatingin sa ating body. Nakatingin ang Diyos mostly sa ating spiritual life. Kaya nga sabi ni John kay Gaius eh, Pastor Gaius, kung gaano ka prosperous ang iyong espiritu, siya namang ang katawan mo ay puro. Masyadong spiritual si Pastor Gaius eh. Napabayaan niya yung kanyang katawan. Kapatid, si Kristo balanse. Sabi ni Kristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, kumain ka ng
pagkain ng panglaman, kumain ka ng pang-espiritual. Pag kumain ka ng pang-espiritual, kumain ka ng panlaman. Para ang iyong body, holistically, soul and spirit, healthy lahat. Hindi malnourished ang body, healthy ang spirit. Hindi malnourished ang spirit, healthy ang body. Eto, healthy ang body, malnourished ang spirit. Yan ang sinasabi, oh. Tingnan nyo, basahin nyo. Well, 2 Corinthians 5:12. For we commend not ourselves again unto you, but give you an occasion to glory in our behalf, that ye may have somewhat to answer them which glory in appearance and not in heart. For whether we be beside ourselves, it is to God, or whether we be sober, it is for your cause. Kapatid, salamat. Huwag kayong a-attend dito ng mukha kayong pulubi. At alam ko naman kung kayo ay may tama sa utak at wala. Pag may tama kayo sa utak, a-attend kayo dito na para kayong pulubi, okay yun, naintindihan ko yun. May tama kayo sa utak. Eh normal naman kayo, tapos a-attend kayo para kayong pulubi. Baka sabihin ko sa inyo, oy, umuwi ka muna. Maghanap ka ng magpapaganda sa iyo doon. Para pag-attend mo ng pagharap mo sa Panginoon. Sabi nga mga pastor, di ba? Kita niyo, nagsusuot pa kami ng mga, kahit mainit, ang init ka, naglo-long sleeve pa kami. Dahil, haharap kami sa inyo. Hindi, humaharap kami sa Panginoon. Humaharap tayo sa Panginoon. Bigyan natin ng karangalan ang Panginoon sa ating kasuotan. Bigyan natin ng karangalan ng Panginoon sa ating kalusugan. Pero bigyan natin ng mas karangalan ng Panginoon sa ating espiritual na buhay. Itong si Pablo, sabi ni Pablo, karnal kayo, mga Korinto, ye are carnal. Diba? Kaya ang mga taong karnal, mas binibigyan ng halaga ang kanilang outward appearance rather than inward appearance. Pero ang isang natural, ang isang taong conscious sa katotohanan ng Bible, binibigyan niya ng halaga ang kanyang outward appearance at binibigyan niya ng halaga ang kanyang inward appearance. Both. Ang tawag doon, sabi doon, glorious appearance in the sight of God and in the sight of man. Yan, hindi tayo nagdadamit dito para lang sabihin, ay, si Pastor may magandang damit, kaya sinuot niya. Ay, si Pastor kasi mamahali ng kanyang sapatos, kaya nasuot niya. Hindi po yun eh. Nagsusuot tayo ng mga ganyan kasi nga, we glorify God in our appearance, in our spiritual, and in our physical health. So, number 2, bakit si Pablo nag-i-stay pa sa kanyang, sabi nga, the love of Christ constrained him to give glory from the heart and not just in appearance. Sabihin, hindi po natin inaalis ang appearance na magbigay tayo ng glory to God. Ang pangit naman, no? Lahat ng Kristiyano ang babaho. Lahat ng Kristiyano mukhang bruho at mukhang bruha. Bakit? Hindi nagsusuklay. Ang lahat ng Kristiyano, puro ginto-ngipin. Kasi tinututbrush. Bakit naman yun? Di ba? Pero maganda. Lahat ng Kristiyano nakita ko. Shiny. Ang bango. Ang tikas. Ang gaganda ng suot. Tapos, ang ugali. Grabe. Super. Ang gaganda ng ugali. Walang masungit. Kaya walang pangit. Kasi walang masungit. Okay? So, kapatid, huwag lang tayong magbigay ng kaluwalhatian sa appearance.
Men, magbigay tayo ng kalulatian sa ating spiritual na buhay. So, pakainin ninyo ang inyong physical body. Alagaan ninyo. Ganon din naman, pakainin ninyo, talagaan ninyo ang inyong spiritual body. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat po. Tunay kayong mapagmahal sa lahat ng tao. Nais nyo lahat maligtas. Kaya si Pablo, your love constraineth him to remain in his body alive, doing the work, doing the job. And he just not give glory by his appearance, bagamat siya mayroong karamdaman, but he try to live physically fit. Kaya nga, nanalangin siya, nag-fasting siya, para siya pagalingin ninyo. Ngunit sinabi ninyo sa kanya, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. So kaya hindi na problema si Pablo sa kanyang karamdaman dahil yun ay gawa ni Satanas, hindi gawa ng Diyos at hindi gawa ni Pablo. Kaya instead na mag-focus siya sa kanyang karamdaman, siya nag-focus sa gawain ng Diyos at sa kanyang spiritual life. Sapagkat kahit anong gawin niya, yung kanyang karamdaman, hindi na mawawala yun. Yun ay nilagay na ni Satanas sa kay Pablo bilang tinik. Mga meron ka bang karamdaman? Baka pinayagan mo ng Diyos yan. Huwag mo problemahin yun. Ang problemahin mo, paano mo malululhati ang Diyos, both in appearance and in spiritual. Outside man and inside man. Yan ang gawin mo. Huwag mo tingnan kung may mga taong umaatin sa atin, super gaganda, super gwapo, super mamahal ng mga ginagamit sa katawan. Ayos yun. Tama yun. Pero ang nakakalungkot, yung offering, hindi man lang makabili ng kape, ng isang order na kape. Pero ang kanyang gasto sa kanyang katawan ay kahit 1,000 kape tayong bumili, sobra pa. So, alagaan ninyo both your body, physically, and your spiritual body. Your inner man. Mahalagang pareho yan. At huwag kayong magmalaki lang dahil kayo ay gwapo at maganda, makinis, makisig, walang sakit sa panglabas. Dapat ipagyabang nyo rin ang inyong spiritual na buhay. Kayo ay maraming nagagawang mabuti na aking nakaluluwa. Marami kayong matututunang salita ng Diyos na ina-apply ninyo sa inyong daily living. Kaya tumayo. Kaya manalangin. Lumapit ka sa harap. Just come forward. Just go to God. Surrender your life. Sabihin, Panginoon, tulungan niyo po ako. Hindi lamang ang aking physical body, ang aking bibigyan ng good glory for the glory of your name. But even my spiritual. Para pag nakita ko ng tao, they will praise you. And they will appreciate us na kami ay physically maayos and spiritually maayos din. Godly.
Wala sa amin yung ugaling maramot, kuripot, at yun ba? Mapang-mata, mapang-aba. Hindi kami yung mga taong, lahat ng tao gusto namin makitang yumayaman, nagtatagumpay, nagiging masagana, nagiging maligaya. Lahat ng tao gusto namin makita ang naliligtas, nagiging Kristiyano. Most especially, our loved ones. Surrender your life. Lumapit ka sa Diyos. Ilang tao na ang nagdala mo sa Panginoon sa pananampalataya? Ilan na yung anak mo spiritually? Pag wala ka pang maituro na nadala mo sa church, na natili, nagpatuloy, at nagpapagamit sa Panginoon, kabahan ka. Baka ikaw mismo hindi pa ligtas. Kasi wala kang bunga. Sabi ng Bible, sa kanilang bunga makikilala mo sila. Meron tayong bunga ng Holy Spirit. At meron din tayong bunga ng mga kaluluwa. Sabi ng Bible, a wise man, sabi doon, winneth souls. He that winneth souls is wise. Ang nag-aakay ng kaluluwa, matalino. Ilang kaluluwa na nadala mo? Especially sa loved ones mo. Wala pa, you are not wise. Diba? You are not wise. Wala nga pang akay eh. If you want to become wise, to be wise, bring your loved ones to the Lord.